Hindi hadlang ang kapansanan upang dumalo ang amang ito sa graduation at moving up ceremony ng kanyang dalawang anak. Kahit pa para lang masamahan ang kanyang mga anak na tumanggap ng diploma sa stage. Bueno, Janela B. with honors. Kinailangan pa niyang gumapang. Ang mga medalyang natanggap ng isa niyang anak, isinuot sa kanya. Ang dami-daming walang magulang nung time na yon, pero si Tatay Jun sa kabila ng kanyang kapansanan ay nagawa niyang magpakatatay. Kinontrol ko po yung luha ko dahil baka hindi ko matawag yung mga susunod kong eskwela. Sa mga magulang na iginagapang ang pag-aaral ng kanilang mga anak, para po sa inyo ang kwento ng kadakilaang ito. Nakatira sa maliit na bahay na ito si Junjun, ang kanyang mga anak na sina John Mark at Janela, at ang nanay niyang si Vilma. Si Junjun, lumpo dahil sa polio. Ayan po, ipinanganak ko ng 1978. Nung isang buwan kalahati, parang nagkaroon po siya ng lagnat. Sabi ng doktor, ay nanay, na-polio. Parang polio yung anak mo. Mula nga bata po ako, at gapang na po talaga ang ginagamit ko sa paglalakad. Hindi raw talaga akalain ni Junjun na nung araw na yon, may honors ang dalawa niyang anak. Sina John Mark na nagtapos ng senior high school at si Janela na graduate naman sa junior high school. Ang alam ko lang po talaga, kukuha kami ng diploma, magpapapicture kami sa taas. Hindi ko rin man po talaga alam na mayroon siyang award. Naiiyak and sobrang kabado po. First time po si Papa ngakyat talaga sa akin. Akala ko po nga pagtatawanan po kami ng mga tao. Nakaka-proud po talaga. Kasi nga po, hindi ko po na-imagine na magkakawid honor. Hindi ko nga rin po na-imagine na si Papa yung aakyat eh. Imbes na sa anak ko isasabit yung medal, sa akin po sinabit yung medalya. Saya ko po talaga, sir, nung araw na yan. Kaya sabi ko, sa sobrang pagmamahal ko sa mga anak ko, gumaganti din po sila. Ang naging susi upang matugunan ni Junjun ang nag-aalab na pagnanais ng kanyang mga anak na makapag-aral. Paggawa ng kalang de uling. Ang katuwang niya rito, si John Mark. Tuwing wala po kaming pasok, after uwian po ng school, tumutulong po kay Papa sa paghahalo ng semento at buhangin. Dahil papalit-palit siya ng pwesto, kinakaladkad ni Junjun ang kanyang mga paa. Maghapon din siyang nakabilad sa init ng araw. Kumikita po ako sa 1 linggo, pero hindi po kababaan ng 2,000 o kaya 1,500. Bata pa lang si Junjun nung siya'y nagka-polio. 10 po kami magkakapatid, 7 po ako lang po nagkasakit na ganyan. Habang nalaki po ako, para ako naiinggit kasi pag nakikita ko po yung mga kapatid ko na nakakapaglakad, na ano ko yung buhay ko, maglakad sa karsada. Siguro 1 in 200 nagkakaroon ng sinasabi na irreversible paralysis. No? Hindi na magamot or maatrasan na pagkaparalisa. Ang polio ay isa sa mga tinatawag na vaccine-preventable diseases. Dahil sa kanyang kondisyon, naging masalimuot daw ang kanyang kabataan. Ang ginagamit ko pong pag ako'y napasok po, karabaw po sa school. Ang ginagamit ko naman po kariton, sinasalubong naman po ako ng ibang teacher. Dinadala po ako doon sa room. Naranasan ko ako'y bully na po, sir, nung ako'y nag-aaral na po ng elementary. Maraming beses na po ako pinatatawan. Sinasabi po sa akin, andyan na naman yung pilay. Papasok na naman, wala na naman sariling upuan.
Hanggang grade 5 lang ang natapos ni Junjun. At sa murang edad, natuto siyang magbanat ng buto. Dati po, pagbibinta ng sako ang kinabubuhay ko, binibili ko sa pantala ng 7 ang isa, binibinta ko po ng 9 ang isang piraso. Kinalaunan, nakilala niya si Karina. Hindi nito tunay na pangalan. Nagka-text meet kami, hanggang sa meron na nga po kami ng isang mabuting relasyon. Ang ginusto ko lang po sa kanya, mabait. Para may pantustos sa lumalaki nilang pamilya, si Karina nagtrabaho sa Maynila. Pinayagan ko po siya. Ilang buwan na hindi ko siya makontak, pinababayaan ko po. Makalipas ang ilang buwan, si Karina muli raw nagparamdam. Tumawag po si mama kay papa, then kinausap po ako. Ang sabi niya po sa akin ay kung gusto ko daw po sumama sa kanya, kakain daw po kami sa fast food. Tinanong ko po si mama kung kasama po si papa, hindi daw po. So hindi po ako pumayag. Tinalitaan niya ako ng ayaw na niya sa akin makisama. Sawan-sawa na daw po siya. Sa akin na lang daw po yung mga anak ko. Di na daw niya pa pakikalman. Dinamdam ko rin po ba't niya ako iniwan. Ang kutob ko, sir, may asawa na rin po. Magmula noon, mag-isa nang iginapang ni Junjun ang kanyang mga anak. Kung nandito po si Mama, siguro hindi din po kami maghihirap ng ganito. Pag may kasama pong magulang yung mga kaklase ko po or nanay, nalulungkot po kasi iniisip ko na lang po na ay, sana kasama ko din si Mama sa meeting. Gusto mo bang bumalik pa sumama sa iyo? Siguro po na ano lang, tampo or galit po talaga kay Mama, kaya ayoko na pong papalikin. Iyak ko. Kung gusto ko po sana makita siya ng kapatid ko, kung babalik naman po siya is ayoko na. After all these years, kung gusto niya bumalik, ba't di siya bumalik? Kung gusto niya po kaming hanapin, is mahanap niya po talaga kami kasi hindi naman po kami umalis sa bahay namin eh. Ang ipinagpapasalamat nila, nariyan daw lagi ang kanilang Lola Vilma. Ang kanilang Lola Vilma rin daw ang madalas magsabit sa kanila ng medalya. Yan po yung kauna-unahan at kauli-uli ang akyat na naalala kong graduate ako na kasama ko si Papa. Hindi ko na rin po kaya, sir, umakit ng mga matataas na school. Okay lang po sa akin at sinanay naman po ang napunta doon sa mga anak ko. Pero sa pagtatapos ng dalawa niyang anak kamakailan, ang mga anak na raw ni Junjun ang humiling na siya na ang magsabit ng medalya sa kanila. Sobrang proud po kay Papa kasi kahit sa anong hirap pong dinadaanan niya, ginagawa niya pa rin po ng paraan para po sa amin ni Kuya. Hindi natin sila pwedeng ikahon na porke sila ay may kapansanan, hindi nila kaya ang mga bagay na nagagawa ng mga walang kapansanan. Na kung nakakaya po ng isang taong may kapansanan na makapagpatapos ng 2 anak, mag-serve sana ito ng inspiration sa ating lahat. Si Junjun, doble kayod ngayon, lalo't si John Mark, magkokolehyo na. Habang si Janela naman, senior high school na sa susunod na pasukan. Ang plano ko po sa buhay bago po mag-college is sumideline. Doon din po kukuha ng pantuition ko po para sa pag-aaral ko po sa college. Dahil matagal na rin ang huling beses na nagkaroon ng family picture ang mag-ama, pinag-pictorial namin sila. Alam buhay ko ngayon, lang po ako ng paano ganito. Excited ka ko yan sa Victorian? Sobra po. Okay. Masaya. Hindi ako nakapagpag-graduate sa kanya ngayon. Siya nag-graduate. Ang municipal government ng Calawag at provincial government ng Quezon nagbigay ng bago niyang wheelchair. Nag-abot din sila ng grocery. Hindi na rin mamomroblema si Junjun sa pag-aaral ng 2 niyang anak.
dahil nangako na rin silang sagutin pati ang college scholarship ni na John Mark at Janela. At para makatulong sa kanilang pag-aaral, binigyan na rin sila ng laptop computer. Tayo-tayo na po namin matutupad ang aming pangarap dahil po sa tulong ninyo. Maraming salamat. Sobrang laking tulong na po para sa amin ito ng Kuya. Salamat po. Natupad po ang dasal ko pagka meron po ng laptop yung aking anak. Tapos matutupad na po yung kanyang mga pangarap ng pag-aaral ng college. Pagka meron na po siya ng scholarship. Thank you very much po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sina John Mark at Janela, may sorpresa rin para sa kanilang ama. Isang tula ng pasasalamat at pagmamahal. Kami iyong iginapang sa harap ng karamihan. Sa kabila ng iyong kapansanan, sa kabila ng ating kahirapan. Huwag ka sanang mapagod, Papa, na kami suportahan. Sa pamamagitan ng mga medalya, susuklian ka namin ng karangalan. Pa, huwag kang mapapagod sa kakapaaral sa amin dahil hindi din kami mapapagod ni Kuya sa pag-aaral. Pa, thank you so much kasi kahit may kapansanan ka, tinaguyod mo kami, nagsusumikap ka para sa amin, nagpapakapagod. Maraming salamat. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang kalbaryo. May pasan-pasang problema na tila ba kung minsan walang katapusan. Lahat tayo gumagapang. Minsan, dahan-dahan, minsan pa nga, sugatan. Pero sa kabila ng lahat, hindi tayo sumusuko. At sa tamang panahon, sana sabay-sabay rin tayong makapanhik sa entablado ng tagumpay, kasama ang mga mahal natin sa buhay. With honors. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.